Narinig ko siya noong nakaraang gabi, may tinatawagan siya. Malinaw na sinabi niya na nagdadalang tao siya at hindi ako ang ama. Niloko niya ako. Ginago niya lang ako. Ano pang silbi ng buhay ko kung para sa kanya pabigat lang ako? Nung kaya ko pang ibigay lahat ng gusto niya, nagtiis siya. Kaya nanatili siya kahit hindi niya ako mahal. Pero ngayon, sa kalagayan kong to, alam ko, nararamdaman ko na isa sa mga araw na ito, iiwan niya na ako. Sasama na siya sa lalaki niya. Ang sakit-sakit. Ang sakit isipin na nagawa niya sa akin to. Ang tanga-tanga mo kasi. Kung nag-iingat ka, hindi sana ako nahihirapan ng ganito. Ano, habang buhay na kitang pakakainin? Tingnan mo ang sarili mo. Isa ka ng inutil. Wala ka ng silbi. Pabigat ka na lang sa buhay ko. Aray ko, bitawan mo ako. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Oo, buntis ako, pero siya nga man ang batang nasa sinapupunan ko. Sinungaling ka. Bago namatay si Ricky, alam niya na lahat ng kalokohan mo. Wala ka nang ginawa kundi pahirapan at saktan ng kapatid ko. Mula sa pagkakabaon sa utang at lahat ng sama ng loob na ilang taon niya ng kinimkim dahil minahal ka niya ng sobra-sobra. Pero ikaw, minahal mo ba talagang kapatid ko? Hindi. Dahil wala kang pagkailam sa nararamdaman niya o kung nahihirapan ba siya. Makasarili ka, wala kang awa. Umalis ka na at wag ka nang babalik. Layas! Taon 2007, Rizal. Bandang 5:00 ng umaga, habang salit-salitan ang pagtilaok ng mga manok mula sa kanilang bakuran at ingay ng mga kapitbahay ay abala naman sa pagluluto ng pagkain si Ricky para sa kanyang anak na si Ken Ken at sa pinakamamahal niyang asawa na si Chantal. Halos 3 oras pa lamang ang kanyang tulog mula sa pamamasada. Mababakas sa kanyang katawan at nanlalalim na mga mata ang pagod at puyat. Habang siya ay nagkakape, bumangon naman si Chantal. Paalis ka na ulit? Oo, patapos na rin naman to niluluto ko. Inadobo ko na lang tong manok. Ay, hindi ka ba nagsasawa sa adobo? Wala ka bang ibang alam na lutuin? Ikaw kaya mag-ulam ng paulit-ulit. Alam mo, mas mabuti pa mag-iwan ka na lang ng pambili namin ng ulam. O di kaya ay kakain na lang kami sa labas paminsan-minsan. Ay, siya nga pala. Magkano kinita mo kagabi? Akin na, may lakad ako mamaya. Heto nga pala. Pasensya na, 800 lang yan. Hiniram ko muna yung 200 at magpapagas ako. Pambihira ka naman talaga, Ricky, oh. Ang liit na nga ng binibigay mo sa akin araw-araw, babawasan mo pa. Hindi ka kasya to. Akin na, ibigay mo pa yung 200. Bilis! Pero... Bingi ka ba? Ang sabi ko, akin na yung 200. Akin na, dalian mo. Ay, ibabalik ko naman mamaya eh. Wala akong pakialam. Kung wala kang panggas o kung ano pa man, Ricky, hindi ko na problema yon. Maghiram ka kung kinakailangan pero wag mong babawasan ng perang para sa akin. Naintindihan mo? Oo na. Heto na. Huwag ka na magalit. Ako na lang ang bahalang dumiskarte. Siya nga pala, alis ako mamaya at baka gabihin ako kaya ang mabuti pa, paliguan mo muna si Ken Ken at iwan mo kay Ate Greta. Baka naman pwedeng isama mo na yung anak natin. Kaya nga pinapaiwan ko sa kapatid mo dahil hindi ko siya pwedeng isama sa lakad ko. San ka ba kasi pupunta? Ay, bakit ba ang dami mong tanong? San pa ba naman ako pupunta kundi sa mga kamag-anak at kaibigan ko lang naman? Bakit ba palagi ka na lang galit? Lagi na lang mainit ang ulo mo. Nagtatanong lang naman ako Ay, maupo ka na't maghahain na ako. Gigisingin ko na rin si Ken Ken at nang makapag-almusal at makaligo na bago ko dalhin kay Ate Greta. Siya nga pala, kung kaya mo namang umuwi ng medyo maaga, sunduin mo na lang yung anak natin at baka madaling araw na ako makauwi. Kailangan kong bumawi sa pamamasada mamaya. Ay, tutusan pa talaga ako. Nakakainis. Hindi naman siguro issue kung doon matutulog ang bata sa kapatid mo. Isa pa, sanay naman si Ken Ken sa kanila. Baka kasi umagahin din ako Nakakahiya naman kung aalis ako na hindi pa tapos yung okasyon. Tiningnan na lamang ni Ricky ang kanyang asawa at tinaasan lamang siya ng kilay noon. Kaya minabuti na lamang niyang tumahimik habang naghahain ng pagkain. Pagkatapos, tumungo siya sa kwarto at ginising ang kanilang nag-iisang anak na si Ken Ken.
Halos 5 taon na rin silang nagsasama sa iisang bubong, kaya hindi na bago ang ganoong pakikitungo at ugali ni Chantal sa kanya. Dahil mahal na mahal ni Ricky ang kanyang kinakasama, ay sinusunod niya ang lahat ng gusto nito. Nang makarating sa kwarto kung saan natutulog ang kanilang anak, ginising na ni Ricky si Ken. Kinarga niya ang bata papunta sa kusina na noon ay antok na antok pa rin. Ken, umayos ka na ng upo na makalis ng tatay Ricky mo. Oh, naantok pa po ako eh. Aba, mag-iinarte pa? Ang aga-aga? Pwede ba wag ka nang dumagdag sa init ng ulo ko? Tanghali na naman. Baka wala na namang maiuwing pera yung tatay mo mamaya. Kung gusto mo magutom, sige mag-inarte ka pa dyan. Kapag ako nainis, iiwanan ko kayong pareho dito. Umayos na lamang ng pagkakaupo si Ken at sapilitang kumain habang nakatingin sa muka ng kanyang nanay Chantal. Iniirapan pa siya noon, kaya naman yumuko na lamang ang bata. Batid niya kung paano magalit ang kanyang ina. Mababakas ang takot sa mga mata ni Ken sa tuwing sinasabi ni Chantal na iiwan niya ang kanyang mag-ama. Wag mo naman laging pinagagalitan niyang anak natin. Baka naman pwedeng... Oh, bakit? Hindi naman siguro ikamamatay ng anak mo pagsabihan ko siya, di ba? Ano ba mali sa sinabi ko? Tsaka tigilan mo nga ako, Ricky. Ano ba naman ang alam mo sa pagdidisiplina sa bata? Di hamak na mas may alam naman ang kukote ko kesa sa'yo. Ay, hindi ko nga alam kung bakit sa dinami-dami ng lalaki na naghahabol at nagkakandara pa sa akin, sa'yo pa ako pumatol. Hoy, anak, ubusin mo yung pagkain mo. Baka pagdating mo dun sa tita mo, sabihin mo na naman na nagugutom ka at magmukha ka na namang hindi pinapakain dito. Mahirap na. Alam mo naman ang ate ng tatay mo. Wala nang ginawa kundi hanapan ng butas ang pagiging nanay ko. Akala mo naman may alam sa pagiging mabuting ina, hindi nga magkaanak. Wala na lamang imik si Ricky sa mga sinabi ng kanyang asawa. Halos sa ulado niya na ang mga paulit-ulit na sinasabi noon sa kanya at maging sa kanilang anak na si Ken. Nang maiwan ang mag-ama sa kusina, ay agad na kinausap ni Ricky ang kanyang anak. Anak, pasensya ka na kung laging mainit ang ulo ng nanay mo, ha? Huwag mo na lang siyang isusumbong sa tita mo. Sige na, anak. Ubusin mo na yan at paliliguan ka na ni tatay. Okay po, tatay. Tatay, love po ba tayo ni nanay? Bakit po lagi na lamang siyang galit sa atin? Ganun lang yun, anak, pero kahit anong mangyari, mahal na mahal tayo ng nanay mo. Lalong-lalo ka na. Marahang hinawakan ni Ricky ang muka ni Ken at matipid namang ngumiti ang bata habang nakatingin sa kanyang tatay Ricky. Ilang sandali lamang ay naubos na rin ni Ken ang pagkaing nakahain sa kanyang pinggan. Agad naman yung iniligpit at hinugasan ng kanyang ama at pagkatapos ay pinaliguan na ang kanyang anak. Matapos yon, si Chantal naman ang nagbihis sa bata at naglagay ng damit na pamalit sa maliit na bag ng kanyang anak. Ayan. Napakagwapo mo na at ang bango-bango mo na rin. Huwag kang magpapasaway sa tita Greta mo, ha? Naiintindihan mo ba ako? Yung pinag-usapan natin kapag nagtanong siya tungkol sa akin, wala kang sasabihin. Kung hindi, talagang malilintikan ka sa akin. Opo, nanay. Habang nag-uusap ang mag-ina, ay siya naman pasok ni Ricky sa kanilang kwarto. Bakit ganyan na naman ang itsura ng anak mo? Pinagalitan mo na naman ba? Para ka namang tanga. Bakit ko naman siya pagagalitan? Nagbilin lang ako na wag siya magiging pasaway sa tiya niya. Sige na, ihatid mo na at nang makaalis ka na rin. Sayang ang oras at ang pasahero. Baka sakali namang makapag-uwi ka ng medyo malaki-laking pera at... Ay, wala talagang mangyayari sa buhay natin. Pasalamat ka't nagtatyaga pa ako sa'yo. Pero kapag laging ganito, hindi pwedeng tutunganga na lang talaga ako. Kailangan ko na magtrabaho at magpakalayo-layo kung kinakailangan. Ay... Huwag ka mag-alala, gagawin kong lahat para mas kumita pa ng malaki. Basta, huwag mo lang kaming iiwan ng anak mo. Ay, oo na. Ilang taon mo nang pangako yan, pero hanggang ngayon, nga pa rin. Ay nako, Ricky. Sige na, ang aga-aga umiinit na naman ang ulo ko. Ay, lagi naman mainit ang ulo mo eh. Anong sabi mo? Wala.
Ang sabi ko, mauna na kami. Mag-iingat ka sa lakad mo. I love you. Umirap pa sabay isinara ang pinto ng kanilang bahay matapos lumabas ng mag-ama na sina Ricky at Ken. Bahagya pang sumilip si Chantal sa bintana habang tinatanaw ang dalawa papunta sa bahay ng kapatid ni Ricky na si Greta. Pumunta si Chantal sa kwarto at kinuha sa kabinet ang bagong damit na kanyang binili. Isusuot niya yun sa party ng isa sa kanyang mga kaibigan. Ang ganda-ganda talaga nito. Hindi na ako makapaghintay na maisuot to. Bagay na bagay din to sa kwintas na nabili ko nung nakaraan. Makatulog nga muna. Sa wakas, wala nang makulit na babantayan at aasikasuhin. Makakapag-beauty rest na rin talaga ako. Samantala, Ate, tao po. Sandali lang, papunta na. Ano ba naman at ang aga-aga pa nambubulaho na tong kapatid ko? Ang aga nyo naman. Bakit kasama mo si Ken? Iiwan ko sana muna sa'yo, ate. May lakad kasi si Chantal at ako naman, mamamasada. Ang aga-aga mo naman pinaliguan yung bata. Pwede namang ako na lang. Sige na, mag-iingat ka sa pamamasada mo. Salamat, ate ha. Ken, anak, aalis na si tatay. Huwag pasaway kay tita, ha? Opo, tatay. Babay po. Matapos muling isara ni Greta ang pintuan, isinama niya ang kanyang pamangkin sa kanilang silid-tulugan. Gusto mo bang matulog ulit, Ken? Tabi ka muna sa Tito Arnold mo. Okay po, tita. Inaantok pa nga po ako Saan na naman bang lakad ng nanay mo? Hindi ko po alam, tita. Hindi na naubusan ng lakad ang nanay mo. Mas marami pa siyang oras sa mga barkada at walang kwentang bagay kesa sa'yo at sa tatay mo. Mas maigi pa nga sana kung nagtatrabaho na lang siya dahil madalas rin namang wala siya sa bahay. Hindi ka pa nasanay sa hipag mo. Hayaan mo na't wala ka na magagawa. Ginusto ng kapatid mo yan Pero isipin mo na lang tong pamangkin mo. Bago pa man sila nagsama ni Ricky, ganyan ang klaseng buhay ang nakasanayan niya. Pero nanay na siya ngayon. Mula na maliit pa tong si Ken, ganyan na siya. Kapag pinagsasabihan siya patong galit. Kung hindi ko lang talaga iniisip ang kapatid ko, matagal nang nakatikim sa akin yang si Chantal. Kaya ewan ko na lang talaga kapag napuno ako. Gumala siya at magpakadalaga pero wag lang siyang aabot sa punto na harap-harapan niya ng inaabusong kapatid ko at tuluyang mapapabayaan tong pamangkin ko, talagang ipapahiya ko siya. Ay nako, alam mo naman kung gaano kapatay na patay si Ricky kay Chantal. Lahat ng sabihin at gusto nun sinusunod niya. Tsak magkakasira lang kayong magkapatid kapag nakialam ka pa sa kanila. Ang importante, nandito tayo para sa mag-ama. Hayaan mo ng babaeng yun at sasakit lamang ang ulo mo. Habang patuloy sa pag-uusap ang mag-asawa, nakatulog ng muli si Ken na noon ay nakaunan sa braso ng kanyang Tito Arnold. Mabuti na lang at nagmana to sa kabaitan ng tatay niya. Siyempre, halos tayo na rin naman na nagpalaki sa batang yan. Buhay dalaga pa rin ang nanay niya at parang sapat na sa kanya na iniri niya lang tong batang to. Ni pag-asikaso sa bahay, pagluluto at paglalaba, hindi magawa. Hindi na naawa sa kapatid ko. Habang nagmamaganda at akala mo kung sinong sosyalin, nagkakandakuba at pagod naman ang asawa niya. Tapos kung makasigaw-sigaw at kung awayin ng kapatid ko akala mo naman pagod na pagod. Nakakapanggigil talaga. Napakawalang hiya at saksakan ang kapal ng muka. Mabuti pa matulog ka na lang ulit. Hina-high blood ka na naman Hayaan mo't darating din ang panahon, mauuntog yun si Bayaw. Siguro naman hindi siya habang buhay na magbubulag-bulagan. Bagamat naiinis si Greta sa pagiging irresponsable ng kanyang hipag, hindi niya naman magawang pabayaan ang kanyang pamangkin. Bandang 3:00 ng hapon, habang nasa may balkonahe si Greta, ay nagulat siya nang matanawan ang papaalis pa lamang na si Chantal. Agad rin yung napansin ng kanyang biyanan na si Nanay Merlita. Mukhang naisahan ka na naman ng hipag mo, Napakasinungaling talaga. Ang kapal ng pagmumuka.
Pagbigyan mo na, sa dami ng kulirete at kung ano-ano pang ikinakabit sa muka, talagang aabutin siya ng hapon sa pag-aasikaso. Kaya lamang ay, saan naman kaya siya pupunta? Malamang meron na namang okasyon sa kung kani-kaninong barkada. Alam mo sa ginagawa niya, hindi imposibleng isa sa mga araw na ito ay matukso siya at iwanan niya si Ricky, pati na rin ang kanyang anak na si Ken. Madalas pa namang umuwi ng lasing at madalas rin ay madaling araw na. Hindi yan gawain ng matinong babae. May pamilya na siya na dapat niyang asikasuhin. Nay, hindi niya maiisip ang bagay na yan. Puro lang kaartehan at pagpapasarap sa buhay ang alam nun. Ay nako, yan ang mga tipong masarap turuan ng leksyon, Greta. Sabihin mo lang sa akin at nang medyo tumino naman ng konti. Kapag ginawa ko ho ang bagay na yan, siguradong hindi ako mapapatawad ni Ricky. Kaya hihintayin ko na lamang ang araw na tumigil na siya sa pagtatanga-tangahan. Tsaka sa sobrang sama ng ugali ng babaeng iyon, baka hindi siya tablan ng kahit na ano pang sumpa. Diyan ka nagkakamali. Marami na akong napaluhod na mga taong walang hiya at saksakan ng kapal ng muka. Alam mo kung nabubuhay pa ang nanay mo, matagal na yang naputulan ng sungay, o di kaya naman ay matagal na sana silang naghiwalay. Mas walang patawad yon kapag nambabarang. Walang awa-awa, patay kung patay. Ay, alam ko naman ho yun, pero hindi naman ho tama yun, Nay. Marami pa namang ibang paraan para itama ang mga pagkakamali ng tao. Nasasabi mo lamang yan ngayon. Alam mo, lahat ng lumalapit sa amin ay yung mga taong nawalan na ng pag-asa. Mga taong nabalot ng sakit at galit na ang nais lamang ay makaganti o di kaya ay naghahangad ng hustisya. Napabuntong hininga na lamang si Greta nung mga oras na yun. Sabay tinawag ang kanyang pamangkin na noon ay nasa labas ng bahay at naglalaro sa initan. Ken, dito ka lang muna sa may balkonahe, mainit. Gusto mo ba magmerienda? Agad namang lumapit ang bata at yumapos pa yon sa kanyang tiyahin. Kitang-kita ang tuwa sa mga mata nito tuwing iniiwan siya sa bahay ng kanyang tiya Greta at tiyo Arnold. Mas gusto niya kasi yon kesa isama siya sa kung saan-saan ng kanyang ina. May pagkakataon pa nga na nakakatulog siya na pawis o di kaya naman ay gutom na gutom kapag isinasama siya sa sugalan o di kaya ay sa inuman kasama ang napakaraming barkada ng kanyang ina. Madalas din siyang pagalitan at napapalo lalo na kapag mainit ang ulo ni Chantal. Pagsapit ng 12:00 ng gabi, pauwi na sana si Ricky mula sa pamamasada nang biglang may pumara sa kanya sa may tapat ng sementeryo. Madilim dahil sa iilan lamang ang ilaw sa poste na magkakalayo pa ang distansya. Nang makasakay na yon sa may gawing likod niya, ay naramdaman niya ang matulis na bagay na nakatutok sa kanyang tagiliran. Ihinto mo tong tricycle sa tabi. Bilis! Teka, bakit? Ano bang... Huwag ka na magtanong. Ibigay mo sa akin lahat ng pera mo, pati cellphone mo, kung gusto mo pa makauwi ng buhay sa pamilya mo. Boss, maawa ka naman sa akin. Katulad mo, nangangailangan din lang ako ng pera. Sa pamamasada ko lang binubuhay ang mag-ina ko. Nang makuha ng lalaki ang pera at cellphone ni Ricky, agad na yung kumaripas ng takbo. Kapag minamalas ka nga naman, kung kailan kumita ng malaki-laki tsaka naman. Ay, mga perwisyo sa mga naghahanap buhay ng patas. Ano sasabihin ko nito kay Chantal? Ay... Sa halip na umuwi na, nagpatuloy pa si Ricky sa pamamasada para may maiuwing pera. Sa kabilang banda, lasing na at masayang nakikipagkwentuhan si Chantal sa kanyang dating kasintahan na si Troy. Akalain mo, sa tagal na panahon, ngayon lang ulit tayo nagkita. Matagal na akong pumirmi sa Maynila mula nung naghiwalay tayo eh. Masaya ako na makita ka ulit. Kumusta ka na, ha? Siguro may asawa at anak ka na, no? Ay, oo, pero
pwede bang huwag na muna natin pag-usapan yan? Naalala ko lalo kung paano naging miserable ang buhay ko nang iniwan mo ako nun eh. Pasensya ka na ha. Alam mo namang wala akong ibang magagawa kundi sundin ang mga magulang ko. Pero ngayon wala na sila. Wala nang pwede pang magdikta sa akin kung anong dapat kong gawin at kung sinong dapat kong mahalin. Huwag mo nga akong tinitingnan ng ganyan. Paano ko naman mapipigilan ang sarili ko na titigan ka ng ganyan? Chantal, hanggang ngayon, napakaganda mo pa rin at gusto kong malaman mo na walang nagbago sa nararamdaman ko. Mahal na mahal pa rin kita. Pero, Troy, sandali lang. Dahil sa isang halik, natagpuan na lamang nila ang kanilang sarili sa loob ng kotse ng lalaki. Doon ay pinagsaluhan nila ang mainit na gabi na walang ibang iniisip kundi ang kanilang nararamdaman. Troy, gising. Anong oras na? Madaling araw na pala. Kailangan ko nang umuwi. Siguradong hinihintay na ako ni Ricky at ng anak ko. Pero, pinayagan ka naman niya at nagpaalam ka naman na maayos, di ba? Sabi mo rin, mabait ang kinakasama mo. So, anong problema? Sige ka, pag umuwi ka na, mamimiss mo talaga ako. Huwag ka mag-alala. Ihatid naman kita eh. Basta, ipangako mo sa akin na hindi ito ang huli nating pagkikita. Oo na. May hindian ba naman kita? Halos inabot pa ng 1 oras ang pag-uusap ng dalawa bago hinatid ni Troy si Chantal. Dito mo na lamang ako ibaba. Baka may makakita sa'yo. Tawagan mo na lang ako kung saan tayo makikita ulit, ha? Siguradong mamimiss kita agad. Sige na, uuwi na rin ako. Tatawagan kita ulit bukas. Basta huwag ka lang papahuli kay Ricky, ha? Oo naman. Huwag ka mag-alala, akong bahala sa kanya. Bye! Kumakaway pa ang babae habang umaandar papalayo ang kotse ni Troy. Mula sa di kalayuan ay napatigil naman sa pagmamaneho si Ricky na noon ay parang pinagtakluban ng langit at lupa. Iba kasi ang pakiramdam niya nung mga oras na yon nang makitang bumaba sa kotseng yon ang kanyang kinakasama na si Chantal. Sino kaya yun? Bakit kailangan niya pang ihatid si Chantal? At dito pa talaga, di pa sa bahay kung wala silang tinatago. Nanlalalaki ba siya? Mabilis niyang pinaarangkadang muli ang tricycle hanggang tumigil sa tapat ng kanyang kinakasama na noon ay amoy na amoy ang alak at hindi niya maipaliwanag na amoy ng pabango na nasisiguro niya na panglalaki. Chantal, sakay na. Kailangan nating mag-usap. Nagtaas lamang ng kilay ang babae at tila biglang nabura ang magandang pagkakangiti nito. Padabog na sumakay at sumandal na animoy pagod na pagod at labis na antok ang nararamdaman. Inalalayan pa yun ni Ricky na lumabas sa tricycle bago kinumpronta sa kanyang nakita. Pwede ba huwag mo akong tinitingnan ng ganyan? Ano bang problema mo? Wala tayong problema kung sasagutin mo na maayos ang tanong ko. Sino yung naghatid sa'yo kanina? Nanlalalaki ka ba? Ano? Saraulo ka ba? Ayusin mo yung bibig mo, ha? Oo at hindi lang ang sagot. Bakit ba mas galit ka pa sa akin? Natural lang magtatanong ako. Anong oras na tapos ang kasama mo lalaki? Amoy na amoy ko pa nga yung pabango niya. Anong ginawa niyo, ha? Chantal, baka nakakalimutan mo na oo, hindi tayo kasal, pero may anak na tayo. Asawa mo na rin ako. Pwede ba huwag kang praning? Magseselos ka na rin lang naman, wala pa sa lugar. Inihatid lang ako ng kaibigan ko. Alam mo, hindi ka nagsiselos eh. Naiinggit ka lang kasi hanggang sa kalawangin tricycle mo lang ako kayang isakay. Kaya pwede ba, huwag mo akong binibigyan ng ideya. Kapag ako nainis, maghahanap talaga ako ng lalaki na may kotse at maraming pera. Iiwan ka namin ng anak mo. Sorry, huwag ka na magalit. Huwag mo namang sabihin yan. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka. At hindi ko rin kaya mabuhay at mamatay ng mahirap. Wiset, sana hindi na lang ako umuwi. Kahit kailan panira ka talaga. Tsaka ka na magselos kapag kaya mo nang ibigay sa akin lahat ng gusto ko. Akin yung pera. Pasensya ka na. 300 lang to. Natambangan ako ng holdapper sa may sementeryo kanina eh. O tapos, kasalanan ko? Kung tatanga-tanga ka? Hanggang kailan ka ba magtitiis sa ganitong buhay, Ricky? Ay, gumawa ka ng paraan. Kailangan ko ng pera bukas. May mga dapat akong bilhin. Ay, sige. Huwag ka na mag-alala.
Susubukan kong manghiram bukas. Huwag mong subukan, gawin mo. Ang ka kasi. Ay, nakakainis talaga. Nagdadabog yung pumasok ng kwarto at isinara ang pintuan. Ilang beses pa siyang kinatok ni Ricky, ngunit hindi niya pinagbuksan. Bahala ka dyan. Nakakapagod at antok na ako. Nakauwi na siguro si Troy. Hindi na ako makapaghintay na makita siya at maangkin ko siya ulit. Ang bango-bango at napakagwapo niya pa rin. Masama man ang loob ng lalaki sa pagtrato sa kanya ni Chantal, ay wala naman siyang magawa. Pilit at kaya niya magtiis sa ugali nito, basta wag lamang siyang iiwan ng nag-iisang babae na kanyang pinakamamahal. At higit sa lahat, takot siyang ilayo ni Chantal ang kanilang anak na si Ken. Hindi na siya halos nakatulog. Iniisip niya rin kasi ang kanilang anak na hindi niya na nagawang sunduin sa bahay ng kanyang kapatid dahil alanganing oras na. Bandang 5:00 ng umaga ay bumangon siya para sunduin si Ken. Sakto naman bukas ang pinto at nasa balkonahe ang biyanan ng kanyang kapatid. Ricky, hindi mo na nasundo yung anak mo kagabi. Iyak nang iyak bago nakatulog at hinahanap kayo. Mabuti na lamang at napatahan din ang ate Greta mo. Naku, pasensya na ho, Nanay Merlita, na perwisyo ho yata kayo. Madaling araw na ho kasi kaming nakauwi ni Chantal eh. Ay teka, namamasada na rin ba si Chantal? Ay, hindi po. May pinuntahan lang pong party ng kaibigan niya. Sige ho, gigisingin ko lang ho si Ken. Habang naglalakad patungo sa kwarto, ay sakto namang labas ni Greta. Oh, inumaga ka na ng uwi? Oo, ate. Pasensya na kung okay lang. Naiintindihan naman kita, pero hindi yung asawa mo na kung gumala ay akala mo walang anak na naghihintay sa kanya. Tsaka, kumakain ka pa ba't natutulog? Tingnan mo nga yung mga mata mo, tsaka yung katawan mo. Ricky, isa lang ang buhay mo, kaya wag mong aabusuhin. Kapag ikaw ang nagkasakit, kawawa ka. Baka kahit alagaan ay hindi magawa ni Chantal dahil uunahin pa niyang sarili niya at ang mga barkada niya. Ay... pasensya na, ate. May importante po pala akong sadya. Ano yun? Pahiram muna ako ng pera, ate. Kahit 1,000 lang. Muntik na ako madali ng holdapper kagabi. Buti na lang, pera at yung cellphone ko lang ang napagdiskitahan. Ay, Sus Mariosep, sigurado ka bang hindi ka nasaktan? Oo, ate. Huwag ka mag-alala, okay lang ako. Kailangan ko lang ng pera, kaya kung meron ka, pahiram naman muna ako. Aabutan kita kapag nakaluwag-luwag na ako. Ay, sandali lang, pero 500 lang ang may papahiram ko at kapos din kami ngayon ng kuya mo. Kakapasok niya lang din sa trabaho dahil tinrangkaso din siya nitong nakaraan. Okay lang, ate. Maghahanap na lang ako ng ibang pwede kong mahiraman. Matapos maiabot ang pera, lumabas na rin si Ken na noon ay inaantok pa. Nagpaalam na rin at nagpasalamat si Ricky sa kanyang kapatid at bayaw. Kinarga niya si Ken at hinagkan yun ng paulit-ulit. Miss na miss ka na ni tatay. Umiyak ka raw kagabi. Pasensya na ha. Inumaga na rin kasi ako ng uwi kaya hindi na kita nasundo. Okay lang po, tatay. Nakauwi na rin po ba si nanay? Oo, anak. Tulog na tulog pa rin yun hanggang ngayon. Puyat kasi kaya wag muna natin siyang iistorbohin, ha? Doon ka na lang ulit mahiga sa sala habang naglalaba si tatay. Tatay, ikaw na naman po ang maglalaba. Bakit hindi po si nanay? Ano kasi, anak eh. Alam mo naman, ayaw kong napapagod ang nanay mo. Mahal na mahal ko siya katulad ng pagmamahal ko sa iyo. Lahat gagawin ko para sa inyo ng nanay mo. Kahit nahihirapan o napapagod si tatay, okay lang. Basta pareho kayong masaya. Bait-bait mo talaga, tatay. Sana po mabait din si nanay at hindi kanyan lagi inaaway. Hindi niya naman ako inaaway, anak. Ganun lang maglambing sa akin ng nanay mo. Sige na, anak. Mahiga ka na dun sa may sofa at nang makatulog ka na ulit. Gigisingin na lang kita kapag nakabili na ako ng almusal. Bibilhan din kita ng paborito mong pansit at suman. Thank you po, tatay. Buti pa si tatay. Mahal na mahal ako.
Si nanay lagi nalang galit sa akin kahit hindi ako nagpapasaway. Bandang 7:00 ng umaga, habang kumakain ng almusal si Ken ay tumungo naman sa kusina si Chantal. Ramdam niya ang kirot ng kanyang ulo. Umupo yun at naiiritang tiningnan ang kumakain na si Ken. Nasaan ang tatay mo? Nakalis na ba? Hindi pa po, nanay. Nasa labas po. Naglalaba. Halos mabitawan ng bata ang tinidor nang biglang sumigaw ng malakas ang kanyang ina. Ricky, bilisan mo dyan! Ang bagal-bagal! Ano ba yon? Bakit ka ba sumisigaw? Sa gusto ko Nagrereklamo ka ba? Ipagtimpla mo ako ng kape at pakihilot mo nga tong ulo ko. Aray, ang sakit-sakit Ay, Baka naman kasi naparami yung inom mo kagabi. ang sabi ko, ipagtimpla mo ako ng kape. Kape ang hinihingi ko, hindi opinyon mo, tanga. Mainit na naman yung ulo mo. Sorry na sa mga nasabi ko kagabi. Sandali lang, magtitimpla lang ako. Gusto mo ba bilhan kita ng gamot? Ay, wag! Hayaan mo na lang akong mamatay sa sakit ng ulo. Magtatanong pa talaga? Ay, nako. At saka baka nakakalimutan mo rin na 300 lang ang pera na inabot mo sa akin kagabi. Oo nga pala. Heto, 500. Pasensya na, yan lang ang nahiram ko. Alam mo, sawang-sawa na ako sa tuwing mag-aabot ka sa akin ng pera, lagi may karugtong na pasensya. Bakit hindi ka maghanap ng ibang trabaho? Yung malaki ang kita, kesa dyan sa pamamasada na wala ka naman napapala. Nakakaumay ng buhay na to. Utang na loob, gumawa ka naman ng paraan. Habang nag-uusap ang mag-asawa, sakto namang dumating si Greta. May hawak yung mangkok na may lamang lugaw. Tama bang naririnig ko? Hindi ka pa rin makontento sa perang inaabot ng kapatid ko? Sa pagod at sakripisyo niya araw-araw? Alam mo, ikaw ang may problema dahil saksakan ka ng luho sa katawan kahit hindi mo naman kaya. Pangalawa, mukha ka lang talagang pera. Pwede ba, ate? Huwag ka nakikisali sa usapan naming mag-asawa. Hindi kita pinakikialaman kaya wag na wag mo rin pakikialaman ang buhay ko, lalong-lalo ng pagsasama namin ni Ricky. At anong gusto mo? Hayaan ko lang na araw-araw mong binabastos sa tinatarantadong kapatid ko? Yun ba ang gusto mo? Aba, umayos ka, lalo na't matagal na ako nagtitimpi sa'yo. At mas lalong punong-puno na rin ako sa pakikialam mo. Hindi ka namin kailangan. Umalis ka na't lamunin mo yung lugaw mo. Palibhasa, pareho lang kayo magkapatid na sanay sa buhay, isang kahig, isang tuka. Hoy, hindi ko ikinahihiya yun. Ano naman kung mahirap kami, kesa tulad mo na hindi marunong makontento, mukhang pera. Ate, tama na. Maawa naman kayo sa bata. Natatakot ng anak ko. Chantal, tama na. Ano ka ba naman? Ate, pakiusap. Hayaan mo na lang muna kami mag-usap. Ken, anak, huwag kang umiyak. Hindi ko lang talaga masikmura ang lumalabas sa bunganga ng nanay mo. Bitawan mo nga yan, anak ko. Mula ngayon, hindi ka na pupuntahan ng batang yan sa inyo. Baka kung ano pang pagmamanipulang itatak mo dyan sa utak niya. Isa pa, huwag ka masyadong nagnananay-nanayan dahil hindi bagay sa'yo. At kahit anong gawin mo, hindi mo na mararanasan maging ina. Kawawa ka naman. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Ipinagdadamot mo sa akin ang pamangkin ko? Sige, alagaan mo siya at siguruhin mo na hindi mo siya pababayaan. Patunayan mo sa akin at sa lahat na responsable ka at nararapat kang tawaging ina. Kinuha ni Greta ang mangkok na inilapag niya sa mesa at ibinuhos yon sa damit ni Chantal, dahilan para mapasigaw ang kanyang hipag. Ang init! Hayop ka talaga! Ano, masakit? Mainit ba, Chantal? Masyado ka namang maselan. Pasalamat ka't hindi bagong luto yan. Kailangan kasi yan ng mga tulad mo para mahimasmasan. Ngumisi sabay lumabas yun ng bahay at hindi na nilingon pa ang patuloy sa pagngangawa na si Chantal. Kita mo na? Kita mo na ang ugali ng ate mo? Akala mo kung sinong mabait? Makakaganti rin ako sa kanya. Humanda talaga siya. Alam mo, kasalanan mo to eh. Ikaw may kasalanan. Aray, tama na Chantal. Nasasaktan ako. Tama na po, nanay. Itigil niyo na po yan. Huwag niyo na pong suntukin si tatay. Isa ka pa. Mga salot kayo sa buhay ko. Pare-pareho lang kayo. Buisit! Nung mga sumunod na araw, napilitan si Chantal na dalhin ang kanyang anak kapag may lakad dahil sa naging alitan nila ng kapatid ni Ricky na si Greta. Maging nung araw na nagkita ulit sila ni Troy ay kasama niya ang bata.
Ipinakilala lamang niya yon bilang pinsan. Nagkita sila sa lumang bahay ng mga magulang ni Troy at nataon naman na marami ang mga batang naglalaro sa labas. Nanay, pwede po ba akong makipaglaro sa labas? Oo naman. Sige na, tatawagin na lamang kita kapag pauwi na tayo, ha? Yehey! Agad nang tumakbo papalabas ang bata at masayang-masaya naman sina Troy at Chantal na agad na nagtungo sa isang kwarto. Sabi ko naman sa iyo malaya natin magagawa ang gusto natin. Mabuti naman para kahit anong oras, pwede tayong magkita. Pero anong gagawin mo kung sakaling mabuking ka ng asawa mo? Troy, sabihin mo lang, kaya ko naman siyang iwan para sa iyo. Pareho naman tayo ng gusto't nararamdaman, di ba? Mahal na mahal pa rin natin ang isa't isa. Ngayon pa ba na malaya na tayo magmahalan? Isa pa, hindi naman ako kasal sa kanya. Troy, ikaw ang lalaking gusto ko makasama habang buhay. At hindi na ako makapapayag na mawala ka pa sa akin. Naitulak ng lalaki si Chantal nang biglang tumunog ang pinto ng kwarto at nanlaki ang mga mata ng bata sa kanyang nasaksihan. Nanay, bakit kinikis mo siya? Sabi mo... Akma na sanang tatakbo palabas ang bata nang biglang pinigilan yon ng kanyang ina. Makinig ka sa akin. Wala kang nakita at lalong wala kang isusumbong sa tatay mo. Kapag nagsumbong ka, mag-aaway kami. Palalayasin niya ako at siyempre isasama kita. Kapag nangyari yun, hindi mo na siya makikita kahit kailan. Naintindihan mo ba? Sige na, bumalik ka na sa mga kalaro mo. Bilis! Bandang 8:00 ng gabi nang umalis ang mag-ina sa bahay ni Troy. Tahimik lamang si Kenken na tila ba nakikiramdam sa mga mangyayari. Mababakas sa mukha noon ang pinaghalong lungkot at kaba. Huwag ka magkakamali magsabi ng kung ano-ano sa tatay mo, ha? Itiko mo lang yung bibig mo kung gusto mo pa siya makasama. Tumango na lamang ang bata habang tumutulo ang butil-butil na luha mula sa kanyang mga mata. Sa edad na 6 na taon ay naguguluhan siya sa mga nangyayari at kanyang nasaksihan tungkol sa kanyang ina na si Chantal. Nang makarating sa bahay bandang 9:00 ng gabi ay nakaramdam na ng antok ang babae, kaya agad nang nakatulog yon. Pasilip-silip naman si Kenken sa kwarto na noon ay nakakaramdam na ng gutom. Tumungo yun sa kusina at pinagtiyagaang kainin ang sinangag na nasa pinggan. Nagtaka pa yon sa pangit at kakaiba ng lasa, ngunit ipinagpatuloy niya pa rin ang pagkain upang maibsan ang pagkalam ng kanyang sikmura. Pagkatapos kumain ay tumungo yun sa kwarto at nagpalit ng kanyang damit. Humiga na rin yun sa tabi ng kanyang nanay hanggang sa siya ay makatulog na. Bandang 11:00 ng gabi, nagising ang bata dahil sa labis na pananakit ng tiyan. Nanay, ang sakit po ng tiyan ko. Ay, ano pa naman? Itulog mo na lang yan. Nanay, hindi ko na po talaga kaya. Sobrang sakit na po. Ken, lintik, bakit dito ka pa sumuka? Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Patuloy sa pagpupumalahaw ang bata at bakas sa mga labi nito at mata ang pamumutla at panghihina na sinabayan pa ng malalamig na pawis. Nataranta naman si Chantal at nagsisigaw sa labas para humingi ng tulong. Tulong! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo anak ko! Nang marinig ni Arnold ang iyak ni Kenken at sigaw ng ina nito, ay labis namang nabahala ang lalaki. Tara na, puntahan na natin sila. Kahit pa nag-aalangan ng mga oras na yon si Greta, ay hindi niya na nagawang pigilan pa ang sarili dahil sa labis na pag-aalala para sa kanyang pamangkin. Sumunod naman na si Nanay Merlita, dala ang kanyang bag na may lamang mga halamang gamot na animoy nababatid niyang kakailanganin niya ng mga oras na yon. Ano ba nangyari kay Kenken? Nagising na lang siya na masakit ang tiyan at nagsusuka. Ano bang pwedeng gawin?
kumalma kayo. Ako nang bahala sa kanya. Ano bang pinakain mo dito? Kita mo na, nag-iisa lang yung anak mo na pabayaan mo pa. Pwede ba wag mo akong sisihin na para bang gusto kong mangyari yan sa kanya? Wala ka na ba talagang iba magawa kundi questionin ang pagiging nanay ko? Kung wala kang magandang sasabihin, umalis ka na lang. Hindi ka naman nakakatulong eh. Nang mga sandaling yon ay siya namang dating ni Ricky. Nag-aaway na naman kayo. Ano ba nangyayari sa anak ko? Ken, anak? Tatay! Umuwi ka na muna, Greta. Arnold, sige na. Umuwi na kayo. Huwag kayong mag-alala. Maya-maya lamang ay magiging maayos ng pakiramdam ng batang ito. Anak, medyo mapait ito, ha? Tiisin mo lang para mawala ang pananakit ng tiyan mo at hindi ka na magsuka pa. Ano ba kasi ang kinain mo at sumakit ang tiyan mo? Yun pong pagkain po sa mesa, Lola. Nagutom po kasi ako kanina pagdating namin ni Nanay. Hindi ko na po kasi siya ginising kasi po tulog po siya. Agad namang tumungo sa kusina ang mag-asawa at tiningnan kung anong pagkain ang tinutukoy ni Ken. Nang tikman ni Ricky yon ay napailing-iling na lamang siya sabay tiningnan ng masama ang kanyang kinakasama. Pambihira ka naman. Bakit hindi mo muna inasikaso yung anak mo bago ka natulog? Aba, sisisihin mo pa talaga ako? Ikaw nang mabuting magulang. Alam mo ba, pareho lang kayo ng ate mo. Mga kontrabida kayo sa buhay ko. Alam mo, sa halip na magalit ka kay ate, dapat nagpapasalamat ka pa dahil nagmamalasakit siya sa anak natin. Ano bang gusto mong sabihin? Na wala akong pakialam sa anak natin? Na wala akong kwentang nanay? Ganun ba? Ikaw lang ang makakasagot sa mga tanong mong yan. Chantal, sana naman wag mong pabayaan ang anak natin. Hindi naman sa lahat ng oras nandito ako para bantayan siya. Hindi lahat ng oras nandito ako para punan lahat ng pagkukulang mo. At sana rin makita mo kung paano ako nagsusumikap para sa pamilya natin. Oo, hindi ako mayaman. Wala akong sariling kotse. At lalong hindi ko kayang ibigay ang marangyang buhay na gusto mo. Pero ni minsan hindi ko kayo pinabayaan. Binibigay ko ang pangangailangan nyo ng anak natin. Kung hindi mo ako kayang mahalin, matatanggap ko naman eh. Pero huwag mo ipagkait yung kay Ken. Sa mga sinabing yon ni Ricky, hindi na nakaimik pa si Chantal. Natagpuan na lamang ni Ricky ang kanyang sarili na naglalakad papunta sa bahay ng kanyang kapatid. Nadatnan niya pa ang mag-asawa na pinag-uusapan ang nangyari sa kanilang pamangkin. Kumusta? Umiiyak pa ba si Ken? Maayos na bang pakiramdam niya? Ginagamot pa ni Nanay Merlita, ate. Nakakain ng panis. Baka kailangan natin siyang dalhin sa doktor. Magsabi ka lang, gagawa natin ang paraan yan. Ate, wala akong kapera-pera eh. Ang dami ko ng pinagkakautangan at ginigipit na rin nila ako. Bakit? Hindi ba sapat ang kinikita mo sa araw-araw na pamamasada para mabaon ka sa utang? Alam niyo naman na kapag hindi ko napagbigyan ng gusto ni Chantal, hindi niya ako tinitigilan. Kaya kahit labag sa loob ko, napipilitan na akong mangutang. Tutulungan ka na lang namin kausapin ang mga pinagkakautangan mo. At paunti-unti, pagtulungan na lang din nating bayaran. Pero kailangan mo munang tiisin si Chantal. Hindi tama na sa lahat ng oras ay pinagbibigyan mo siya. Hindi rin tama na lagi mo siyang sinusunod. Parang inaabuso niya ng kabaitan at pagmamahal mo sa kanya, Ricky. Nung bumalik si Ricky ilang minuto, matapos niyang makausap ang ate Greta at ang kanyang bayaw na si Arnold, ay natuwa naman siya na maayos na ang lagay ng kanyang anak. Paano? Uuwi na ako. Kapag sumakit pa ang tiyan niya, mag-init ka ng tubig at patakan mo nito. Ipainom mo sa kanya. Salamat ho, Nanay Merlita. Walang anuman. Sana lang ay hindi na ito maulit. Kawawa naman yung bata. Nag-iisa lamang napapabayaan pa. Pati ba naman kayo ako pang sinisisi? Bakit ka nagagalit? Nagigilty ka, no? Kasi totoo. Ricky, ikaw nang bahala sa anak mo. Hindi mo siya pwedeng iasa sa isang yan. Nagpatuloy sa pagngangawa si Chantal na noon ay inis na inis sa mga sinabi ng matanda. Hindi na lang yun pinansin ni Ricky. Tatay, nagugutom po ako. Sandali lang anak. Ibibili kita ng lugaw para mainitan yung sikmura mo.
Masaya naman si Ricky na makita ang ngiting gumuhit sa muka ng kanyang anak, sabay sinulyapan si Chantal na noon ay abala sa cellphone. Makalipas ang 1 linggo, napansin ni Chantal na iba na ang pakikitungo sa kanya ng kanyang kinakasama. Hindi na rin siya nun kinakausap. Iniaabot lamang ang perang kanyang hinihingi at hindi man lamang siya tinitingnan. Bago pa man umalis sa umaga ay iniiwan na nito ang bata sa bahay ng kanyang kapatid na si Greta. Ano bang problema mo, ha? Ginagawa mo akong tautauhan sa bahay na to. Kung may problema ka sa akin, kausapin mo ako. Sabihin mo, iniinsulto mo ba talaga ako? Ano bang gusto mong ipamukha sa akin, ha? Na hindi ko kayang alagaan ang anak ko? Ganun ba? Huwag mo masamay ng ginagawa ko. Tsaka, maigi na rin yon para hindi ka naiistorbo sa mga lakad mo. Kung may gusto kang puntahan at kahit anong oras mo gustong umuwi, magagawa mo. Okay lang, dahil ang importante naman sa akin, maayos ang lagay ng anak ko. Ah, ganon. Hindi mo na pala ako kailangan. Ang kapal naman ng mukha mo. Alam mo ba na ako lang ang bukod tanging nagtiyaga sa'yo? Kaya huwag kang magyabang dahil wala ka namang ibubuga kumpara sa mga lalaki naghahabol sa akin at sa mga manliligaw ko noon. Hindi ko na ipagpipilitan ang sarili ko sa'yo. Ginawa ko ng lahat para mahalin mo ako. Pagod na akong patunayan ng sarili ko. Kaya kung saan ka magiging masaya, hindi kita pipigilan. Pagkasabi noon, agad nang tumalikod si Ricky at pinaandar ang tricycle. Napakayabang. Huwag kang mag-alala. Sa oras na yayain ako ni Troy na magsama na kami, iiwan talaga kita. Kayo ng anak mo. Kung pagod ka na, mas pagod na ako magtiyaga sa buhay na to. Si Troy ang totoo mahal ko mula noon. At siguradong mapibigyan niya ako ng magandang buhay. Hindi tulad mo, Ricky. Nang makaalis ang kanyang asawa, ay ilang beses rin na tinawagan ni Chantal si Troy. Gusto sana niyang makipagkita, ngunit hindi siya sinasagot noon. Bakit ba ayaw niya sagutin ang tawag ko? Ay, busy ba siya sa trabaho? Siguro naman tatawag na lang siya kapag wala na siyang ginagawa. Inilapag niya ang kanyang cellphone at nang biglang tumunog yon, ay agad niyang dinampot sa pag-aakala na si Troy yon. Napataas naman ang kanyang kilay nang sinagot ang tawag mula sa isang di kilalang numero. Isa yon sa mga matalik na kaibigan ni Ricky. Nasa ospital kami ngayon. Naaksidente si Ricky. Ha? Ano? Saan ospital? Sige, pupunta ako. Salamat. Ay, aanga talaga kahit kailan. Magkasunuran lamang dumating sina Chantal at ang kanyang hipag na si Greta. Naging malubha ang lagay ni Ricky, kaya naman kailangan nung sumailalim sa operasyon at tuluyan ng putulin ang kanyang kanang paa. Sina Greta at Arnold ang gumawa ng paraan upang makalikom ng pera para sa operasyon at bayarin hanggang sa makalabas sila ng ospital. Napilitang magtrabaho si Chantal para matugunan ang araw-araw nilang pangangailangan at paulit-ulit niyang isinisisi kay Ricky ang lahat ng hirap na kanyang pinagdaraanan. Ang tanga-tanga mo kasi. Kung nag-iingat ka, hindi sana ako nahihirapan ng ganito. Ano, habang buhay na kitang pakakainin? Tingnan mo ang sarili mo. Isa ka lang inutil. Wala ka ng silbi. Pabigat ka na lang sa buhay ko. Isang umaga, nang makaalis si Chantal na noon ay papasok bilang isang cashier sa isang grocery store, ay agad namang pumunta si Greta kasama ang kanyang pamangkin na noon ay nakatira na sa kanila at pinag-aaral na rin nilang mag-asawa. Mahigpit na niyakap ni Kenken ang kanyang ama na noon ay napapaluhan na tinugunan ang yakap ng kanyang anak. Agad na rin yung nagpaalam ng tawagin ng kanyang tiyo Arnold. Yun kasi ang naghahatid sa kanya sa paaralan. Sinundan ng tingin ni Ricky ang kanyang anak, sabay nagpahid ng kanyang mga luha. Ate, kung sakaling may mangyari sa akin, kayo na ni Kuya ang bahala sa anak ko, ha? Kahit kailan hindi namin pababayaan si Kenken. Para na rin namin siyang anak ng kuya mo. Teka, bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Magpalakas ka, huwag ka mawalan ng pag-asa. Nawalan ka man ng kanang paa, pero buhay at may mga kamay ka pa.
Kapag nanumbalik na ang dati mong lakas, marami ka na ulit pwedeng gawin. Ate, alam kong sinasabi mo lang yan para lumakas ang loob ko, pero ang totoo, tama naman talaga si Chantal eh. Pabigat lang ako. Kaya hindi ko siya masisi kung bakit nagagawa niya akong lukuhin. Ano ka ba naman? Talaga bang sisisihin mo pang sarili mo? At saka sabihin mo nga sa akin, nanlalaki ba siya? Narinig ko siya nung nakaraang gabi na may tinatawagan. Malinaw na sinabi niya na nagdadalang tao siya at hindi ako ang ama. Niloko niya ako, ate. Ginagago niya lang ako. Ano pang silbi ng buhay ko kung para sa kanya? Pabigat lamang ako. Nung kaya ko pang ibigay ang lahat ng gusto niya, nagtiis siya, kaya kahit hindi ako mahal, nananatili siya. Pero ngayon, sa kalagayan kong to, alam ko, nararamdaman ko na isa sa mga araw na ito, iiwan niya na ako. Sasama na siya sa lalaki niya. Ang sakit, ate. Ang sakit isipin na nagawa niya sa akin to. Wala akong ibang ginawa kundi mahalin siya kahit paulit-ulit niya akong sinasaktan. Kahit hindi niya ako nire-respeto kahit man lamang bilang tatay ng anak namin. Ayoko na. Pagod na rin ako, ate. Ang sakit-sakit na. Ricky, isipin mo ang anak mo. Huwag kang walang hiyang babae na yun. Tatagan mo ang loob mo. Kahit anong mangyari, nandito lamang ako. Nandito kami ng kuya mo. Mahal ka namin. Mahal na mahal ka ng anak mo, Ricky. Hayaan mo't may araw din yang si Chantal. Pasasaan ba't mapagtatanturin niya ang pagkakamali niya? Hayaan mo makarma siya sa pagtataksil niya sa'yo. Tumahan ka na. Nang kumalma na si Ricky, ay tsaka lamang iniwan yun ni Greta sa pag-aakalang malinaw na ang pag-iisip at kahit papaano ay gumaan na ang pakiramdam noon dahil sa kanilang napag-usapan. Pinaandar nun ang kanyang wheelchair at tumungo sa kusina. Doon ay pilit niyang inabot ang kutsilyo sa ibabaw ng lamesa. Nanginginig ang kamay na hinawakan yun habang nakatitig sa kanyang pulso sa kaliwang kamay. Ipinikit niya ang kanyang mata kasabay ng pagtalsik ng dugo mula sa kanyang sugat. Ramdam niya ang kirot. Dahan-dahan na nandilim ang paningin at tuluyang bumagsak mula sa kanyang kinauupuan. Bandang 11:00 ng tanghali nang bumalik si Greta na may dalang pagkain para sa kanyang kapatid. Nadatnan niya yon na nakahandusay sa sahig. Ricky, Diyos ko, hindi. Anong ginawa mo? Ricky, tulong! Tulungan niyo kami! Ang kapatid ko! Isa na yung malamig na bangkay at wala nang nagawa pa ang mga taong naroon na noon ay handa sanang sumaklolo. Labis ang pagkabigla ng lahat sa sinapit ni Ricky at labis din ang pagdadalamhati ng kapatid niyang si Greta. Gayon din ang anak nitong si Ken na walang tigil sa pagpupumalahaw nang malaman ang nangyari sa kanyang tatay. Nang dumating ang mga tauhan ng punerarya ay lalo lamang nagwala si Ken na pilit ginigising ang kanyang ama. Tatay! Gumising po kayo, tatay! Huwag niyo po akong iwan, tatay ko! Saan niyo po dadalhin si tatay? Kinarga na lamang yun ni Arnold at inuwi sa kanilang bahay. Bandang 10:00 ng gabi, bumaba ng tricycle si Chantal na nagtataka kung bakit napakaraming tao sa kanilang bahay. May mga tolda at maraming upuan. Ano ba nangyayari dito? Ano mga yan? Nani Marlita? Para saan ho mga yan? Para sa lamay ni Ricky. Ano ho? Teka, nagbibiro ba kayo? Mukha ba ako nagbibiro? Bakit? Nakakatawa ba ang sinabi ko? Masaya ka ba kung mamatay si Ricky? Kung sa bagay, malaya ka na ngayon. Huwag kang iiyak. Hindi bagay sa'yo.
Tsaka ka na umiyak pagdating ni Greta dahil siguradong hindi kanya mapapatawad. Kaya kung ako sa'yo, hindi na ako magpapakita o hindi naman kaya ay ihanda mo na lamang ang iyong kaliwat ka ng pisngi. Ay nako, kung sa bagay, hindi ka naman makakaramdam ng sakit dahil makapal naman ang pagmumukha mo. Nanginginig ang kamay at nanlalamig ang buong katawan ni Chantal. Gusto niyang sampalin ang kanyang sarili na tila ba nananaginip lamang nung mga sandaling yun. Lumapit sa kanya ang isa sa kanilang mga kapitbahay at nakiusyoso. Chantal, may naging pagtatalo ba kayo ng asawa mo? Bakit siya naglaslas? May problema ba kayo? Naglaslas? Hindi niya magagawa yan. Wala naman kaming... Sumagi sa kanyang isipan ang huli nilang pag-uusap at lahat ng masasakit na salita na kanyang binitiwan para sa kanyang kinakasama na si Ricky. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadyang masabi ang lahat ng iyon. Kinabukasan, nasa kabaong na nang muling ibalik si Ricky sa kanilang bahay. Maririnig ang hiyaw ni Greta mula sa labas habang ibinababa ang kabaong ng kanyang kapatid. Inaalalayan naman yon ng kanyang asawang si Arnold. Nang maiayos ang pwesto, ay niyakap ni Greta ang kabaong ng kanyang kapatid. Lumapit si Chantal na noon ay humahagulhol din at hindi makapaniwala na wala na si Ricky. Hinablot ni Greta ang buhok at kinaladkad yon papunta sa kabaong at sinubsob ang mukha ni Chantal ng paulit-ulit sa salamin. Ate, tama na. Nasasaktan ako. Tama na. Nasasaktan ka? Kulang pa yan. Hayop ka. Malandi. Tingnan mo ang ginawa mo sa kapatid ko. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nasa loob ng kabaong na yan. Kaya magbabayad ka. Ipaparanas ko sa iyo lahat ng sakit na pinaranas mo sa kanya. Lumayas ka na bago pa kita mapatay. Lumayas ka na at huwag ka na magpapakita pa sa amin. Hindi ako aalis dito. Wala akong kasalanan. Hindi ka aalis? O ipagsisigawan ko ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa iyo na mabawasan niyang kagaspangan ng mukha mo. Mahal na mahal ka ng kapatid ko. Ginawa niyan lahat para sa iyo pero hindi ka na nakontento. Nagpapuntis ka pa talaga sa iba. Ang kati-kati mo, nakakadiri ka. Aray ko, bitawan mo ako. Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Oo, buntis ako, pero siya ang ama ng batang nasa sinapupunan ko. Sinungaling ka. Bago namatay si Ricky, alam niya na ang lahat ng kalokohan mo. Wala ka nang ginawa kundi pahirapan at saktan ng kapatid ko. Mula sa pagkakabaon sa utang at lahat ng sama ng loob na ilang taon niya nang kinikimkim dahil minahal ka niya ng sobra. Pero ikaw, minahal mo ba talaga siya? Hindi. Dahil wala kang pakialam sa nararamdaman niya o kung nahihirapan man siya. Makasarili ka, wala kang awa. Umalis ka na at huwag ka nang babalik dito. Layas! Bitawan mo ako. Hindi mo ako kailangan ipagtulakan. Tutal ikaw itong mabait, magaling dahil saksakan ka ng bida-bida. Sige, saluhin mo pati pagiging mabuting magulang sa anak namin dahil hindi ko ipagpipilitan ang sarili ko sa inyo. Wala nang nagawa pa si Chantal kundi ang umalis na lamang. Tumungo siya sa bahay ng mga magulang ni Troy kung saan madalas silang nagkikita. Paulit-ulit niyang tinawagan ang lalaki hanggang sa sumagot yon sa kanyang tawag. Bakit ba ang tagal mong sagutin ang tawag ko? Lagi ka nalang ganyan. Kailangan natin mag-usap. Sige, pupuntahan kita dyan. May importante din kasi akong sasabihin sa'yo. Matapos ang mahigit 1 oras na paghihintay, ay dumating na ang lalaki. Bakit ngayon ka lang? Ang tagal-tagal ko na naghihintay dito. Kailangan kong tulong mo. Wala na si Ricky. At ako ang sinisisi ng kapatid niya. Sinabi ko bang magpakamatay siya? Saksakan kasi ng tangat ang kitil ng utak ng lalaking yun eh. Kasalanan naman talaga natin eh. Pareho tayo nagkasala sa mga asawa natin. Kailangan na nating itigil to. Tapusin na natin to, Chantal. Ano? Teka, anong asawang pinagsasasabi mo?
May asawa ka na? At saka, anong itigil? Buntis ako, Troy. Kailangan mong panindigan ng batang dinadala ko. Hindi mo ako pwedeng iwan ng basta-basta na lang. Sorry, yun ang nangyari sa atin. Yung pakikipagbalikan ko sa'yo ay dahil lamang sa magulo pa ang utak ko noon. Nagkaroon kami ng malaking problema ng asawa ko pero hindi ko pala kaya mawala siya sa akin. Mahal na mahal ko siya, Chantal. Hayop ka? Napakasinungaling mo. Anong gagawin ko sa batang to, ha? Wala na si Ricky. Wala na ako ibang mapupuntahan. Paano ko bubuhayin ang batang nasa sinapupunan ko? Pwede mo namang hindi ituloy yan kung gusto mo. Patawarin mo ako pero wala na akong magagawa dyan. Kailangan kong umalis ng bansa kasama ang asawa ko. Doon kami magsisimula ulit. Huwag ka nung tatawag pa, ha? Kalimutan mo na ako at lahat ng mga namagitan sa akin. Patawarin mo ako, Chantal. Troy, sandali. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Troy! Tugo! Hindi! Ang baby ko! Hayop ka, Troy! Hindi man lamang nilingon ng lalaki si Chantal at agad na pinaharurot ang kanyang sasakyan. Makalipas ang 1 linggo, matapos mailibing si Ricky, sariwa pa rin ang sakit at lungkot na nararamdaman ni Greta, lalong-lalo na kapag nakikita niya na malungkot at umiiyak ang nag-iisang anak ng kanyang kapatid na si Ken. Isang gabi, tinungo niya ang silid ng kanyang biyanan, dala ang damit at larawan ni Chantal. Nay, sabihin niyo lang sa akin lahat ng kailangan niyo. Gusto kong makasiguro na simula sa gabing ito, maghihirap siya at hindi na siya patatahimikin ng kanyang konsensya. Huwag ka mag-alala. Sapat na ang mga ito. Magpahinga ka at baka naman magkasakit ka sa ginagawa mo. Hayaan mo't isa sa mga araw na ito ay gagaan din ang iyong pakiramdam. Iwanan mo na ako rito at isara mo ng maayos ang pintuan. Bago pumatak ang 12:00 ay mararamdaman niya na ang sumpa at bagsik ng aking kapangyarihan na magpapahirap sa kanya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Matipid na ngumiti si Greta bago tuluyang lumabas sa silid na yun. Samantala, makalipas ang ilang oras, sa isang maliit na apartment na tinutuluyan ni Chantal ay bigla na lamang siyang napaupo sa kanyang katring higaan nang maramdaman ang biglang paninikip ng kanyang dibdib. Inisip niya na posibleng dahil lamang yon sa mga sunod-sunod na pinagdadaanan niya sa buhay. Napabuntong hininga ang babae sabay napapaisip sa mga nangyari. Siguro nga, mas mabuti na rin nawala yung bata kesa sa mahirapan ako. Siguro kinakarma na nga ako sa mga kasalanan ko kay Ricky. Baka nga wala nang lalaking higit pa sa pagmamahal niya sa akin. Baka kasalanan ko dahil hindi ako nakukontento. Kung nasan ka man ngayon, sana mapatawad mo pa rin ako. Alam ko namang hindi mo ako matitiis. Ilang sandali pa, napatakip ng tainga si Chantal nang marinig ang kahindik-hindik na boses na tila ba bumubulong sa kanyang tainga. Sinubukan niyang tumayo para uminom ng tubig. Nangangatog ang buo niyang katawan dahilan para mabitawan niya ang babasaging baso at nabasag sa sahig. Tumusok ang isang malaking bubog sa kanyang paa kasabay ng pagtilamsik ng kanyang dugo. Tumungo siya sa makipot na pinto ng banyo at sinilip ang kanyang sarili sa salamin nang maramdaman na may kung anong tumutulo sa kanyang ilong. Napahiyaw ang babae nang makita ang likidong kulay itim at napahawak sa kanyang leeg nang maramdaman na may kung anong nakabara doon. Bulate, ano nangyayari sa akin? Hindi totoo to. Nananaginip lamang ako.
Napahawak yun sa pader nang makaramdam ng panghihina dahil hindi niya na masikmura ang amoy ng putik na may bulate na kanyang isinusuka. Biglang nagpatay-sindi ang ilaw at nakita niya ang dugoang lalaki sa kanyang likuran na mayroong hawak na matulis na kutsilyo. Ricky, wag! Maawa ka! Huwag mong gawin sa akin to! Wag! Kinaumagahan, nagising na lamang si Chantal na naririnig ang pagtulo ng tubig mula sa gripo. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay labis naman ang kanyang pagtataka kung bakit nakahandusay siya sa sahig ng banyo. Dahan-dahan niyang itinayo ang kanyang sarili at agad niyang napansin ang kanyang kamay na may napakaraming butas. Napasigaw yun at nang muling makita ang kanyang muka sa salamin ay hindi siya makapaniwala. Malayong malayo na yon sa kanyang dating itsura. Hindi ako yan! Hindi pwede! Napakaraming malalaking butlig na naglalaman ng nana. Makirot at nangangati ang kanyang muka, pati na rin ang kanyang buong katawan, kaya hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na kamutin yon hanggang sa dumugo ang kanyang balat. Nang bahagyang kumalma ang pangangati, ay sinubukan niyang tumungo sa grocery para kausapin ang kanyang amo. Kinakailangan niya kasi ng trabaho para may pambayad siya sa kanyang inuupahan at para na rin sa kanyang pagkain. Sir, kailangan na kailangan ko po talaga ang trabaho. Kahit ibang trabaho na lang po. Kahit doon na lang po ako sa bodega. Bakit bang kulit mo? Di ba sabi ko umalis ka na? Tingnan mo nga yung sarili mo. At saka, ang lansa-lansa ng amoy mo. Umalis ka na at baka makahawa ka pa rito. Dali na, kung ayaw mong buhusan kita ng alkohol. Guard, palabasin nyo nga ito. Dali at nakakabala na rito sa trabaho. Sige na, Chantal, lumabas ka na. Sa tingin ko, nadali ka ng mambabarang. Magpa-albularyo ka kaya. Yun ang makakatulong sa'yo, sigurado ko. Sige na. Napaisip si Chantal sa sinabi ng gwardya, kaya naman hindi na siya nagsayang pa ng oras. Pinuntahan niya ang dati nilang kapitbahay na albularyo. Nakatira yon sa may paanan ng bundok at dinadayo ng kanyang mga parokyano. Bagamat malayo ay maraming sumasadya roon para magpagamot. Dalaginding ka pa lamang nung huli kitang nakita. Ay, hindi na kita halos mamukan dahil sa ginawa sa iyo ng mambabarang. Ano ba ang atraso mo at nangyari sa iyo ito? Tatang, gamutin niyo na lang kaya ako. Ayaw ko naman magkwento at balikan pa ang mga nangyari. Ang gusto ko lang ngayon ay gumaling. Hindi ka basta-basta gagaling. Ang isang sumpa ng mambabarang ay nababalot ng itim na kapangyarihan. Hangarin ang pusong nais maghiganti, kaya mas lalo itong nagiging mabisa. Hindi mo maaaring kalimutan at takasan ng nakaraan, lalo na ang iyong mga pagkakamali. Kailangan mo maging matapang na harapin at manikluhod. Ano? Teka, bakit ko gagawin yon? Isa pa, bakit ako hihingi ng tawad sa taong hindi ko man lamang kilala? Malay ko ba kung sino ang mambabarang na yan? Hindi makakatulong ang pagmamatigas mo. Hawak niya na ngayon ang buhay mo. Kayang-kaya kanyang kitlin anumang oras. Wala ka naman pala may tutulong sa akin Aray, sayang lang ang oras ko sa'yo. Dami mo sinasabi, hindi mo naman pala kaya magpagaling. Puiset, makalayas na nga rito. Aba, salbahe pala talaga yung batang yun siya, magmatigas ka. Totodasin ka talaga naman babarang na yon. Pagkagaling ni Chantal sa albularyo, agad na siyang bumiyahe papunta sa bahay ni Greta. Nadatnan niya si Nanay Merlita na noon ay nakaupo sa may balkonahe. Hey, anak ng demonyo! Anong ginagawa mo dito? At anong... Ikaw na ba yan, Chantal? Bakit nagkaganyan ang mukha mo at saka yung balat mo? Pero bagay na bagay sa'yo. Hayop ka! May kinalaman ka ba dito?
Aminin mo, kayo ba ni Greta may gawa sa akin nito? Bakit ko naman aaminin? Ikaw nga hindi umaamin at parang wala man lamang kahit konting pagsisisi sa mga ginawa mo kay Ricky. Ay, ano ba ang kailangan mo? Ano bang ipinunta mo dito? At talagang nagtanong ka pa? Hoy, matandang mambabarang o kung sino mga alagad ng dilim sa inyo ni Greta. Bawiin niyo na ang sumpa na pinataw niyo sa akin. Wala kayong karapatan na gawin sa akin to. Napakasama ninyo. Humanda kayo sa akin. Makakaganti rin ako sa ginawa niyong ito. sus, pasalamat ka't wala dito si Greta. Makakatikim ka na naman sana ng kaliwat ka ng sampal. Alam mo yung mga taong katulad mo, kulang pa yan. Tingnan mo, sa sobrang sama ng ugali mo, ayan, nabubulok ka na agad. Kaya hinay-hinay lamang. Isa pa, huwag mo akong dinaraan sa pananakot mo. Dahil kung gugustuhin ko, ako mismo kaya kong patigilan ang paghinga mo. Ano, aalis ka o ililibing na kita dyan sa kinatatayuan mo? Nag-usal ng mga salita si Nanay Merlita, dahilan para mapahawak sa kanyang tainga si Chantal at pakiramdam niya anumang oras ay sasabog na ang kanyang utak. Pilit niyang inihakbang papalayo ang kanyang mga paa at agad na pumara ng tricycle. Akala mo kung sinong matapang, talagang wala kang kadala-dala. Sa lagay palaban pa rin, magdusa ka. Nadadagdagan ang wrinkles ko dahil sa babaeng yun makatulog na nga muna at maya-maya ay pagpupuyatan kitang lintik ka. Samantala, Miss, saan ka ba pupunta? Kanina pa tayo bumibiyahe. Ilang barangay na ang dinaanan natin. Hoy, lintik, baliw ba to? Ay, pag minamalas ka naman, oo. Miss, bumaba ka na lang dito. Abala ka masyado bumaba si Chantal na parang wala sa sarili, sabay naglakad ng naglakad. Nagpalipat-lipat din yon ng sasakyan at nakarating kung saan-saan. Isang araw, habang nasa biyahe si Greta at Arnold kasama ang kanilang pamangkin na si Ken, ay biglang napalingon ang bata sa isang babae. Nanay? Nanay? Nakita ko po si nanay. Sigurado po ako, siya yon. Nako, siguradong namamalikmata ka lang. Tumango-tango na lamang si Ken, sabay umayos ng upo. Ken, anak, namimiss mo ba ang nanay mo? Hindi po. Hindi niya naman po ako love. Lagi niya po akong pinapagalitan at sinasaktan. Si tatay po ang namimiss ko. Gusto ko po ulit makita si tatay. Ay, patagal pang panahon ang hihintayin natin para makita ulit ang tatay mo. Hayaan mo, ngayong wala na siya. Nandito naman kami ng tiya Greta mo. Kami ng nanay at tatay mo ngayon. Okay ba yon? Mahigpit na yumakap si Ken sa kanyang tiyo Arnold at maluha-luha naman si Greta dahil sa kanyang nasaksihan. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan nang nawala sa sariling katinoan si Chantal, palakad-lakad, nananakit at may pagkakataon naman na nagtatatakbo na parang may kung anong humahabol. Isang gabi, natagpuan niya na lamang ang kanyang sarili sa may mahabang tulay. Tubig? Gusto ko maligo. Hoy, baliw! Kapag nahulog ka dyan, patay ka talaga! Hoy! Hindi ako baliw! Lumayo ka nga! Huwag ka nakikialam sa buhay na may buhay! Alis! Ilang sandali pa, may naramdaman siyang malamig na kamay na humawak sa kanyang braso. Ricky? Buhay ka? Galit ka pa rin ba sa akin? Patawarin mo na ako. Magpapakabait na ako. Hindi na kita lolokohin. Tapos, kunin na ulit natin si Ken. Namimiss ko na rin yung anak natin Hoy, bakit ayaw mo magsalita? Galit ka pa rin sa akin Patawarin mo na kasi ako. Mapapatawad lamang kita kapag sumama ka sa akin. Tara, langoy tayo. Ha?
Sige, basta patawarin mo lang ako ha. Tara na, huwag mo akong bibitawan ha. Oo naman. Hinding-hindi dahil isasama kita hanggang sa kamatayan. Nung mga oras na yon, nagkakagulo na ang mga tao habang kinakabahan sa babaeng patuloy na kinakausap ang sarili at tila ba handa ng lumundag sa mataas na tulay. Ikaw talaga? Tara na nga. 1, 2, 3. Para siyang isang mabigat na bagay na nahulog sa tubig na hindi na nakita pang lumutang. Tuluyan nang lumubog sa masangsang at napakaruming tubig ang katawan ni Chantal na naging dahilan ng kanyang pagpanaw na wala man lamang ni isang nakakakilala. Makalipas ang 1 taon mula nang mamatay si Ricky ay muli nilang dinalaw ang puntod nito. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala ng kapatid ko. Ganyan talaga ang buhay. Ang nakakalungkot lang ay naging masalimuot ang pinagdaanan niya dahil sa Chantal na yon. Ay, alam niyo, Nay, may mga pagkakataon na gusto ko nang kalimutan ng babaeng yon. Gusto ko siyang patawarin pero hindi ko pa talaga kaya. Patawarin mo na siya. Pinagbayaran niya na ang lahat. At kung nasaan man siya ngayon, sigurado ako na nagsisisi na siya. Sana nga, Nay. Sana naisip niya man lang kung gaano kalaking bahagi ng buhay ko ang ninakaw niya. At saka, ipinagkait niya sa sarili niyang nag-iisang tao na nagmahal sa kanya ng buong buo. Ibang klase talaga siya. Kahit nga sa sarili niyang anak, wala siyang pagmamalasakit. Kung may ipinagpapasalamat man ako sa ngayon, ay nagkaroon kami ng anak ni Arnold. Masaya ako na makitang lumalaki si Ken na mabait na bata at walang bahid ng ugali ng kanyang walang hiyang ina. Teka, nasaan na nga ba yung dalawa? Ayan na. Nako, nakakatuwa naman si Arnold. Talagang mahal na mahal niya si Ken, ano? Opo, mahal na mahal namin ng batang yan. Nay? Bigla ho ako nahilo. Nahihilo ka na naman. Ano ba nangyayari sa'yo? Parang mayat-maya na yan Alam mo, magpatingin ka na kaya sa doktor. Bakit, Nay? Sa tingin niyo may sakit ako? Cancer ba o... Sus Mariosep, ano ka ba naman? Hindi yan ang tinutukoy ko. Napapansin ko rin kasi na parang naibang hulma ng katawan mo. Malay mo, may magandang balita ang doktor sa'yo. Hindi ba't 2 buwan ka nang hindi dinadatnan? Ayaw ko hong umasa, Nay. At lalong ayaw kong paasahin si Arnold. At saka, tinanggap ko na rin naman. Tanggap na naming mag-asawa na hindi na kami magkakaanak, kaya binigay na sa amin si Ken. Masyado mo namang pinangungunahan ang kaloob sa inyo ng langit. Alam mo, mula nung nagbalik loob ako sa Diyos, wala akong ibang pinagdasal, kundi ang patawarin ako sa mga kasalanan ko at pakinggan ang panalangin ninyong mag-asawa. Kaya walang imposible. Sa pagkakataong ito, hindi ako takot pumusta. Mukhang tuluyan na ako magiging lola. Ano bang pinag-uusapan niyo at mukhang masayang-masaya nanay ko, ha? Nagpatuloy sa pagkukwentuhan ang mga yon habang masaya namang nagsisindi ng kandila si Ken para sa kanyang tatay Ricky. Mahal na mahal kita, tatay. Nag-aaral po akong mabuti. Miss na po kita. Sana masaya ka po dyan at lagi niyo po akong binabantayan. Pagkagaling sa sementeryo ng araw na yon, dumiretso na ang mag-asawa sa ospital para magpatingin sa doktor si Greta dahil na rin sa pagpupumilit ni Nanay Merlita. Habang naghihintay si Arnold sa resulta ay hindi mapakali ang lalaki hanggang sa lumabas ang doktor at siya ay kinausap. Kumusta ho, Dok? Ano pong sakit ng asawa ko? Mister, wala pong sakit si Mrs. Congratulations, buntis po ang asawa ninyo at natural lang po na minsan ay sumama ang kanyang pakiramdam.
Napalunuklaway na lamang, sabay na paupo si Arnold at napaluha, dala ng sobrang saya. Sa halos 1 dekada nilang pagsasama ay nagkaroon din ng katuparan ang kanilang ipinagdarasal. Masayang umuwi ang mag-asawa at ibinalita ang naging resulta. Salamat sa Diyos! Masayang masaya ako para sa inyo. Magkakaroon na po ako ng kalaro. Aalagaan ko rin po siya katulad ng pag-aalaga niyo sa akin. Sana'y babae ng apo ko at nang may magmana naman ang kagandahan ni Lola. Yun! Isa na namang magandang kwento mula sa Kwentong Enteng. Dahil delayed po tayo ng 1 araw, meron tayong shoutout. Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin kay Razalina Shanita. Hi po kay Monica Nieves, kay Kathy Nakua, kay Imelda Pascua. Hi kay Rosette Ersando, sana magaling ka na. Hi kay Aneli Juarez, kay Jonah Angelica, kay Kat Burglar Cutie, kay Reds Ekla, Luz Aclaro, kay Ann Lopez Flores, kay Abigail Kabugayan. Hi po kay Rick TV 99. Hi kay Noor OFW from Riyadh. Hi kay Cherry Mukbanger ASMR, kay Gracie Rivera, kay Josie Aniban, kay Ruby Rose. Hi din po kay Analie Valiega, kay Mariam Duca, kay Lola ni Mary Joy Aguilar. Hi din po kay Helen Flores, kay Filipina Palsario, kay Jelana Amanda, Robert Crimen, Juvie Tejero. Hi kay Richard Rivera, sa Guevara at Naling family from Marilor Guevara. Hi po kay Carmela Rotuvio. Hi din po kay Reb Basil. Happy 2nd anniversary po sa H2O Agency. At hello kay Ma'am Tess Gutierrez. Hi tita. Hi din po kay Daisy Taboklaon, kay Hayashi Megan, kay Irma Umali, kay Jessica Sobremonte. Shout out kay Febe Ranyada, kay Shan Ann Reblinka. Hi po kay Emilia. Hi kay Jobel Baldonasa, kay Marilu Pida, kay Angelina Ignacio, kay Lirio May Aquino. Shout out kay The Cinderella Maldita. Hello din po kay Celia Tolentino, kay Elizabeth Orebia, kay Adoracion Espiritu, kay Jessica Rojas. Shout out kay OFW TikToker, kay Rashan Yan Licarte, kay Ann Cherry Santos. Hi kay Butch Balalay, sa Bertumin Malanyaon Caranog family from Minerva, Caranog. Hi po kay Consolacion Alvarez at Annaliza Diga. Hi din po kay Myra Abdan, kay Len TV2, kay Evelyn Santos. Shout out kay Cataleja Soto, kay Billy Ray, Jenny May at Ray Buendia from Lucy Buendia. Shout out po kay Joy Costales, kay Edna Adriano, kay Sofia Moralio, kay Marian de la Fuente, kay Pureza Tagiwalo, Ross V. Daklitan from Cliven Dubalan. Hi kay Gay Somodio, kay Vilma Bautista, Jennifer Camacho, and Verga and Torres family of Taguig from Ate Jessica. Hi sa clients po ng Seaware Sewing Shop, Bridge Point, Pampanga from Robilin Ude. Hi kay Valerie Joy Nadal, kay Adrian, Sean, Samuel, and Sebastian from Chonchamteb. Hi din po kay Vilma Manabat, kay Rosemary Casonete, kay Maria Dimple Galentes. Hi kay Yasmin Bautista, kay Norsen TV of Davao Occidental. Hi kay Marcos Balingasa, kay Maura, kay Crisjel Mamado, kay Lorenzo from Queen Jenny. Hi din po kay Margareth, kay May Megs, kay Larry Gumangan, kay Betty Velasco, kay Elsie Pasasadaba, kay Tessie Reyes, kay Edna Lintupas, kay Angelu de la Cruz, kay Angelica Crisostomo, kay Jesusa Dagondon, kay Althea Ermita from Butuan City. Hi din po sa mga hindi natin nabate, marami pa po tayong susunod na videos, kaya maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta mula sa Kwentong Enteng.